Ano mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa buong 2 weeks na 'to? Puwedeng nangyayari na 'tong magiging reading o mangyayari pa rin. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Puwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapi-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka liman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon. So game, magsimula na tayo. Maganda tong mga to. Pagdating dito, ito ng problema natin. Karoon ng conflict. Ang dating kasi magiging somewhat blessed yung iba sa inyo. Itong dalawa, etong tatlo na pala. Itong tatlo. May paparating na blessing, dreams, o wish na maaaring magkatotoo. Ayun, may celebration tayo dito. Ano na to, inggit. May maiinggit sa iba sa inyo. Tungkol dito sa blessing. Prosperity, napaparating pa lang o dumating na. Kasi kung dumating na to at aware kayo na may mga taong naiinggit, tuloy-tuloy pa rin yan hanggang 2 weeks. Ano pa rin yung inggit. Kung mangyayari pa lang, di doon pa lang darating tong problem. More like inggit. Ibang senaryo. Ang ingay nung electric fan ko. So, dalawa tao, energy na lang sila lahat. Ayan, ito. May King of Cups tayo, that's quick. Well, ang dating sa akin, may iba sa inyo na nasa maganda na siyang salary. Okay? Pero parang maghahangad pa siya ng mas malaki. So either gusto niya ma-promote or all of a sudden may isipan niyang maghanap ng work na mas malaki yung sahod. Kasi dito nagiging intuitive yung tao. Dalawa kasi yung suit natin, tapos pares pa silang
Cups na para bang nagiging somewhat intuitive o emotional. Mm. Anyways, punta tayo sa susunod. Ang ingay nung electric fan. Ito, isa na tao. Sa bida natin ay single. Alin man sa mga to, kung i-describe kong description. So, tingnan nyo kung para sa inyo ba yung description. Kung hindi, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o idol. Yung tao natin ay single, di ba? Single, byudo, o ex-partner to. More like lalaki. Ex-partner na lalaki. Kung dito lalaki, pwede rin namang babae kung extrovert. So, pwedeng ex siya. Kaya nung meron sa taong to. Single, di ba? Nasabi ko rin yun. Wow, may gusto siya i-manifest kaya lang. Parang be careful what you wish for. Ang dating sa akin. Kasi maganda to. Pagdating dito. Parang may masasaktan o hindi matutuwa o sabihin natin may matatapakang tao kapalit ng happiness ng ibang tao. Ganyan. Baka may iba sa inyo na nagwi-wish o tinatry manifest na maging sila ulit ng ex. Kaya lang yung ex ay pamilyado na o in a relationship na sa iba. Pwede rin ganoon. Magiging masaya ka kaya lang may iiyak. Siyempre, dahil mag-break sila. So, kung dito tumama sa inyo, edi baka sa someone na malapit sa inyo. Ibang case, nagmukha tong persuasion. Mag-ingat sa persuasion, manipulation, gaslighting. Posible din kasi dito. Nagmukha rin tong scam, OMG. O ano to, pwede rin tong travel abroad. Sabi, mag-a-apply ng work o immigration, migration. Tungkol sa ganoon daw. Yung pala ay scam.
investment. Lalo na kung ang tawag dito, mga tao ay nasa abroad. Mga members ay nasa abroad. Up siya na international. Medyo alanganin about investment. O business, o sponsorship. Ano to medyo alanganin. Huwag masyadong mag-click ng links. Pag may nag-email o may nag-send sa inyo. O sa iba sa inyo. Huwag basta-basta mag-click, okay? Lalo na nga kung nag-a-apply for work. Regardless kung saan lupalop ng mundo ng work daw ko, no? Kung sa abroad o sa Pilipinas. Lalo na kung malayo. Sabihin natin nasa Mindanao kayo, pinapupunta kayo ng Luzon o Visayas. May naghihintay daw na work. So, hindi naman lahat ay tanto modus lang para mang-scam. Pero maganda kung i-validate nyo o maghanap kayo ng information na papatunay na legit talaga yung papasukang work ng iba. Okay? Lalo na ko sa abroad, Diyos ko po. Patakot. Lalo nasa abroad, mahirap umuwi. Wala kang pera, patakot-takot. Nagmukha ng human trafficking na to. So beware. Ibang senaryo na ulit. Pero ito lang yung yung bida sa kwento. Pwede rin naman na ito yung mag-aalok ng trabaho o any form ng persuasion. So again, pwede ito yung bida o ito yung kalaban. Enemy, possible enemy. So, ingat. So, halimbawa, hindi tumatama sa inyo itong description. Pero, all of a sudden, may mag-aalok sa inyo ng kung ano-ano. At, bumabase dun sa description na sinabi ko, siya na yon. Okay? Mag-ingat. Ngayon, dalawa yung tao, di energy na lang tong mga to. Lahat sila. Kanina, ganyan din diba? King at Queen. Pero pares ng suit ito, magkaiba. At least dito sa dalawang suit, King at Queen, di ba nga pare sila ng suit? At least compatible yan. Wala masyadong arguments, conflicts. Iba yung mga sinabi ko dito. Nakalimutan ko na. Pero dito, kaiba sila ng suit. So, mukhang may problem. Magka-clash kasi sila. So, ano to? May someone or something from the past. Ito kasi, gumuho na siya
Kaya lang bumaliktad. So, hindi natuloy. So, sabihin natin nasira yung bahay. Kala ng iba bibigay na. Tapos, hindi natuloy. Hindi nawasak yung bahay. Although damaged na siya. Kaya lang, hindi nga natuloy na nasira fully yung bahay. So, maaaring may magbalik na ex sa iba sa inyo, kaya lang more like hindi siya nagbago. Ganun pa rin siya. Kasi change to eh. Kung ganun, change. Oh, ito, hindi nagbago. Walang pagbabago. So, whether bumalik na to o babalik pa lang ex ha. So, kung babalik pa lang siya, medyo alanganin dahil nga kung ano siya dati, ganun pa rin ugali niya. Whether dumating na to o hindi pa, pero mag-ingat. Kasi kung dumating na siya, tingnan natin kung mababago. May healing. Pero kung di pa dumarating, siya na to, itong ex nga. Doon lang siya naiba kung dumating na, may healing. Kung hindi pa dumarating, medyo alanganin niya. Dahil di siya nagbago, kahit ilang taon na nakaraan. Ay, grabe rin to. Oh. Animalistic. Animal ah. Natingin ko yung babaeng tao ko. Lalaki. Pero introvert. So, ito yung lalaking tao. O pwede rin namang babae kung extrovert. So, case to case, di ba? Case to case basis. Pero tingin ko tong feminine energy na lang. Feminine energy, masculine energy. Mahal pa nung feminine energy, yung ex niya. Kaya lang, yung lalaki, baka siya na to. Animal daw, animalistic. Baka lalaki yung ex na magbabalik. O babae, pero extrovert. Whether dumating na yan o babalik pa lang. Stubborn nga. Basahin ko na to ha. Animalistic, material, siguro materialistic, dull, corrupt, stubborn, miserly, authoritarian, controlling. Baka yun na yung problem sa past. Na para bang hanggang present pa rin yung masamang ugali niya. Kaya beware. So kung di pa nga dumarating at alam nyo sa sarili nyo na ganito ugali niya, ng ex, animalistic, materialistic, dull, corrupt, stubborn, miserly, authoritarian, controlling, kung may case na siyang ganun at yun ang pinagawa yan. Kung magbalik yan ngayong 2 weeks, hindi nga siya nagbago. Red flag, di ba? Huwag na tanggapin. Huwag na kausapin. Ngayon, kung dumating na at itong mga to yung pinagawa yan, o naging problem sa past, at cause ng separation, mukhang nagbago na siya dito. So, sabi ko nga kanina, case-to-case basis, di ba? So, kung dumating na siya, hindi ko may pagbabago na. Pero kung di pa darating, kung di pa dumating, at darating pa lang nga ngayong 2 weeks, doon tayo may problema. Anyways, ano pang mensahe ang masasabi nito? Decision. Oy, unexpected money. Ang galing ko lang to. Masikip.
Wait, ayusin ko lang to ang deck. Dahil masikip. Malit lang tong table ko eh. Sige, magsimula na tayo. Decision. Unexpected money. Ano to? So, ang dating sa akin, i-expect natin na sa 2 weeks na to ay maaaring magkaroon ng decision making. Pero unexpected money, di ba ang weird? Decision, unexpected money. Siguro may paparating na unexpected money. So ngayon, doon papasok yung decision na syempre gastusin. Ano nang maisip na? Decision. Pwede rin na ganito. Sabihin natin refund. Refund. Ano ba yung separation? Ayun, naisip ko na. Separation pay. Refund. Separation pay. Pwede ring salary ng mga taong freelancer. Ang sinasabi dito, sabihin natin, ayun nga, makukuha nila yung salary nila sa 2 weeks na to. O halimbawa, may pupuntahan kayong somewhere. So, pwede rin tong manalo. Manalo kayo dun somewhere na pupuntahan nyo ng raffle. Raffle? Manalo ng something. Halimbawa, food. May free. Free food. Pero kailangan mong manalo sa game. Ganun eh. So, baka manalo yung iba sa inyo sa ganong klaseng game. May nakita kong ganun eh. I-roll mo yung dice. So, sa ano to, restaurant. I-roll mo yung dice. Yung 6 dapat lalabas. So, pag tamaan mo yung 6, libre. Libre, 100% yung kain mo. Regardless kung anong gusto mong kainin. Basta free, 100%. Sa ibang lugar yon, ibang bansa ako nakita. Ewan ko sa Pilipinas, pero who knows? Sabi ko nga sa inyo, may mga kanya-kanyang pakulo. Baka manalo yung iba sa inyo sa ganong game. Kaya may unexpected money na pagpunta nyo dun somewhere. Like restaurant nga na kinukwento ko. O paraffle. Kaya manalo yung iba sa inyo. OMG. Kung di man to literal na money, ay yun nga. Baka pagkain. Gifts. Pwede rin tong tax refund. Basta refund ng something. Halimbawa, meron din naman kayong, halimbawa lang, binalik na item kasi mali o sira. So, sa 2 weeks na to, marirefund na yung pera o mapapalitan na yung nasirang gamit.
wrong item, o yun nga, sira yung gamit nung natanggap nyo, o sabihin natin, depende kasi sa warranty eh. Pabibili nyo lang, wasak agad. So, pasok pa rin sa warranty. So, babalik ng iba sa inyo. Whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang, eh, yun nga. Maayos na yan sa 2 weeks na to. Basahin ko lang tong part na to. Kukuha lang ko ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole week. 2 weeks. Dreams, ito yung sinasabi ko kanina. Dreams come true. Have faith. Have faith. Your rainbow will come smiling through. Tease. The energy is fun, lighthearted, but uncertain. Reaching out, expect a call or text from your person of interest. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.